أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل رمضان صياما ليتقرب عباده إليه لعلهم يتقون. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، إخواني في الدين، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الاجتماع وأن يزيدنا العلم ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لك الحمد كله ولك الشكر كله يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron bang hindi taga Luzon, Visayas at Mindanao dito? Ha? Bro, taga saan ka? Cavite, Masya Allah. And you were there in the Philippines before, right? You, brother. Yeah, originally from where? Where you from, originally? Egypt. Oh, Masya Allah, ya Ammu Dunya, ya Basha. Masya Allah, man lam yara Misra, faka'annama lam yara dunya kullaha. Mga kapatid, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya at hindi pa tayo naghiwa-hiwalay. Nawa tayo ay napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan. Allahumma amin. At nawa tayo ay makapag-ayuno bukas o isang araw ang buwan na ipinagpala. Buwan na kung saan, kung alam ng bawat isa sa atin ano ang mga biyaya na napapaloob dito, ay kanyang lalayunin o kanyang sasabihin na sana man lang, sana ay buong taon ay Ramadan. Dahil walang bilang ang mga biyaya at gantimpala na tatamasain ng bawat isa sa atin dito sa buwan ng Ramadan. And wallahi, you and I, those who will fast in the month of Ramadan, they are among those who are truly blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Because Ramadan is the month that we need to reflect and to return back to Allah. And this is a great opportunity to each and every one of us to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, the whole year, the past previous years, we've been busy of our works, in our family, in our job, in all of these material things around us. But this is the one month that we need to be closer to Allah, to read the Quran, to pray, and to remember Him all the time. Allahumma amin. Mga kapatid, mapalad tayo kung sino man naabutan siya ng buwan ng Ramadan. Ngayon ang ating paksa ay ang kasaysayan ng Ramadan. Kailan nga ba ito nagsimula? Bakit ito ipinag-utos? At ano yung mga kahalagaan nito? Maraming mga topic na i-discuss dito ng ating mga kapatiran, pero dito lang ako magfo-focus sa mga highlights na mga kahalagaan nito. Okay? So maganda yan, habang kayo ay nakikinig, mayroon kayong puto, kainin nyo muna yung puto niyan. Masarap yan pag ikaw ay nakikinig at habang ikaw ay kumakain ng puto.
At kumulo na yata yung kape nila, ha? Abu Nisrin, Masya Allah. So, kumulo na yung kape at uunahan ko na kayo ng uminom ng kape. Bismillah. Masya Allah. Masarap ang kape at hindi mapait masyado. Sino nagtimpla? Abdul Malik, Jazakallah khair. Kaninong kape yun? Talking of coffee. Anyway, tissue lang yan bro, katapat niyan. Mga kapatid, ang Ramadan ay hindi lang nagsimula ito sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datapwat ito ay nagsimula noon pa sa mga naunang siglo ng kapanahunan ng mga naunang mga propeta. Hindi pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa dumating ang Islam sa pamamagitan na pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, although we believe that Islam is already there since from the beginning, since from Prophet Adam alayhi salatu wasalam, at ito naman ay ang relihiyon na lahat ng relihiyon ng lahat ng mga propeta. So, nagsimula ito at ipinag-utos ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna. Sa mga Israelita, pinag-utusan sila na mag-ayuno ng 40 araw. Yung ibang riwayat, 30 araw. Pero binago nila ang kanilang pag-ayuno. Dahil sadyang mapanlin lang ang mga Israelita noon. At hindi ko alam, hanggang ngayon, tama? Oo, yung iba sa kanila. Huwag natin lahatin. Huwag tayo maging judgmental. At sila, binabago nila ang kanilang pag-ayuno. Dahil ang gusto nila ay ang sariling kung ano ang ninanais ng utak at sarili at pagbabago sa mga batas. Kaya hindi naglalayo na baguhin din nila ang mga kasulatan na ipinadala sa kanila. At ayaw din nila makinig sa mga taong nangangaral sa kanila, sa mga propeta na isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. At pinapas lang nila ang mga sugo ng Allah sa kanila dahil ayaw nila tumaliman ng katotohanan. So, pinag-utosan sila mag-ayuno bilang sila ay lumalapit sa Allah. Isa ito sa sagrado na pag-uutos ng ating tagapaglikha, pati ang mga nauna, ang mga Hudyo at mga Kristiyano, na mag-ayuno nang sa gayon sila ay lumapit sa Allah, patawarin sa kanilang makakasalanan. At ito talaga ang layunin ng Ramadan. So, sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, afdalu alayhi salatu wasalam, ay sa unang taon nang dumating sa Madina, hindi pa rin sila pinag-utusan ng pag-aayuno. Although si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga kasamahan na nag-Muslim na, ay sila ay nag-aayuno sa araw ng araw ng mga sunnah, kung tawagin ngayon. Yaumul Arafah, nag-aayuno sila. Nag-aayuno din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay nadatnan niya ang mga Muslim sa Madina at sila ay nagninilay-nilay o nag-aayuno sila at nagsasaya sila dahil sa kay Musa alayhi salatu wasalam. At sinabi ni Propeta Muhammad, ana ahaqu bikum bi Musa, at ako may mas karapatan sa inyo kay Musa. At pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno din sa araw na yon o di kaya bago sa araw na yon. So 2 o 3 araw. May mga araw na mga sunnah ngayon na it was considered during the time of the Prophet Muhammad that it was wajib. 2 days, 3 days, 1 day. Pero noong pangalawang taon ng si Propeta Muhammad ay naganap ng 2 taon sa Madina, dito bumaba ang talata sa Quran sa Suratul Baqarah, ang pag-uutos ng pag-aayuno. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Pinag-utos yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kayo na mga mananampalataya. Ang mga pantas, pati si Abu Hurairah, si Ibn Mas'ud, sinabi nila, pag nagsabi ang Allah na ya ayyuhalladhina amanu,
Ibig sabihin, meron siyang ipapabatid, ipapautos na pinakamahalaga, pinakaimportante. O di kaya meron siyang ibibigay na pagbabawal o pagbabawal sa anumang mga ipag-uutos niya. At direkta yun kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indirect sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, isipin mo ikaw ngayon ang pinagsasabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil lahat tayo ay mananampalataya, hindi ba? Itaas ang kamay ang hindi mananampalataya sa inyo. Para baka pwede pa natin magpasyahada ngayon, may oras pa. Gusto niyo ulit magsyahada? Mga kapatid, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. At yan ang pinakamahalaga sa isang tao. Na mamatay ka na ikaw ay naniniwala na nagsasabi na walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayo na mga mananampalataya, ipinag-utos ko, itinalaga ko sa inyo. It is a command from Almighty na ang pag-aayuno ay pag-ayunan nyo sa buwan ng Ramadan. Kutiba alaykumus siyam. Ipinag-utos ko sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan sa katulad ng pag-uutos ko sa mga nauna sa inyo. Manhum al-Yahudu wa Nasara wa manhum alladina arsalahumullahu al-kutub. Sila yung mga ahlul kitab na binago nila ang mga kasulatan, binago nila ang mga batas, binago nila ang mga pag-aayuno, batas ng mga pag-aayuno. Mahilig magpabago. At ngayon din, mayroon ding mga kasapi ang mga ibang kamusliman na binabago rin nila ang mga ibang mga ritual. Waliya'udhu billah. Dahil nagdandais din sila na mapalapit sa Allah. Na akala nila tama yun, bro. Akala nila yun ang totoo. Ito ang nararamdaman namin. This is what we feel. The sweetness of faith. So, okay lang na baguhin namin kasi dito kami lumalapit sa Allah. Pwede mo ba baguhin, bro? Ang mga pagsamba, ang mga ritual? Gustuhin mo na mas angat ka o mas maa-appreciate ka ng Allah kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano ang dahilan kung bakit si Propeta ipinadala? Kung hindi ka rin susunod sa kanyang mga sunnah o kanyang mga pag-utos. Nagpapakita ka ng gilas, mas magaling ka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samantalang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-utos niya, may yuti'ar rasula faqad ata Allah. Ang sino mang tunay na tumalima at sumunod sa utos ni Propeta Muhammad ay tunay na siya ay sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangahulugan mga kapatid, pag hindi ka sumunod kay Propeta Muhammad, nag-iba ka ng mga daan sa mga uri ng ritual o turo na gawain ni Propeta Muhammad, nangangahulugan na ikaw ay swail. Nangangahulugan na ikaw ay hindi sumusunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Islam hindi pwede baguhin. Hindi pwede baguhin ng mga ritual. Hindi pwede baguhin ng mga araw o anumang mga sunna. Maliban na lamang, sayon sa mga ulama, kung mayroon tayong tinatawag na al-urf. Ang urf sa mga usuliyin, ito yung mga tradisyon at kultura ng bawat isang nasyon na maaari ito ay patuloy na ginagawa na as long as hindi ito, wala siyang ugnayan sa pagsamba, wala siyang ugnayan sa ritual ng Islam, pwede. Kasi ang asal, ang pinaka-original sa lahat ng bagay, al-aslu fil asya al-ibaha. Ang pinaka-original sa lahat ng mga pwede nating gawin sa ating pakikibaka, buhay natin dito sa mundo, ay pwede lahat gawin. Maliban kung may dalil, proof from the Quran and Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi na ito ay bawal. Pero kung wala, gawin mo. Walang problema yun. Lalo na kung ito ay may ugnayan sa kultura at tradisyon ng bawat isa na ito naman ay hindi ka gumagawa ng shirk. Sana naintindihan niyo yun, mga kapatid. Ha? Nakuha? Bismillah. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Dahil ito'y pinag-utos ko din ito sa mga nauna sa inyo, nang sa gayon ay magtaglay kayo o mapabilang kayo, mapaloob kayo sa mga taong tunay na maging matakutin sa Allah. So kung yan ay naintindihan mo o yung narinig natin ang patungkol dito, so ano ibig sabihin? Anong pinakalayunin ng Ramadan? Ha, bro? Anong pinakalayunin ng Ramadan?
Mga kapatid, ano? Yes. Bro, taga saan ka sa atin? Laguna. Sa may Pitong Lawa. Oh, nakapaglawa-lawan na kami dito, bay. Naligo na rin doon sa Pitong Lawa. Okay. Ano ang layunin ng Ramadan? Ha? Takot. Takot. Gusto mo matakot? Bro, mahirap yung matakot ka, bro. Magkakaroon ka ng nervyos niyan. Gusto ko i-specified mo yung takot na sinasabi mo. Ako ayaw ko magkaroon ng takot sa kahit sino, sa totoo lang. Yan ang gusto kong marinig. Masya Allah. An yaj'alana minal muttaqin. Mapabilang nawa tayo sa tunay na matakutin sa Allah. Allahumma amin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma amin. Ang takot sa Allah, mga kapatid, itong tunay na yaman. Ito ang pinakadapat na magtaglay ang bawat isa sa atin. Bagong pasok sa Islam, balik Islam, maghinda ng tusog, kahit sino ka man, basta ikaw ay matawag na Muslim, kailangan kang magkaroon ng magtaglay ng takot sa Allah. Dahil pag yan ay nawala sa'yo, ano ang saysay ng pagiging Muslim? Sige nga, pwede nyo bang idepensa na Muslim ako na hindi ako matakutin sa Allah? Okay lang yon? Pwede? Bro, sayang na sayang lang. Walang saysay. Totoo yan. Ikaw at ako ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Do we really fear Allah? Do we really love Allah subhanahu wa ta'ala? Pag dumating ang ego natin, ang pride natin, sasabihin ko to minsan sa mga maranaw, yung pride mo na yan, hindi ko alam kung anong uri ng chicken pride na yan. Yang pride mo na yan. Pag yan ay nagkasalubong at ang kagustuhan pag-uutos ng Allah, at sino mangingibabaw sa dalawa? Mananatili ang pride mo, bro? O yung takot mo sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang tunay na layunin ng Ramadan. Ito rin ang pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna, na sila na dapat na magkaroon. Dahil ito ang tunay na ugnayan natin sa ating tagapaglikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Tingnan yun. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Katotohanan ay pinagsabihan namin, pinagutusan namin, binigyan namin ng babala, alaala ang mga tao na sila ng mga nauna sa iyo, Muhammad, at ikaw, Muhammad, at ang iyong mga tagasunod, nakatakutan ng lubusan ng totoo ang Allah. Remember, bro, ang takot sa Diyos ay mayroong mga level. Mayroong 50-50, 60-70, mayroong 90, meron naman ambot sa iyang kinabuhi. Nakikita mo na, I fear Allah, bro. You know, I fasted today. Pero unya, makita ni mo dito sa madilim, ambot sa iyang kinabuhi, unsa iyang gibuhat. Wallahi, totoo yan. Lahat tayo. Kahit tayo, alam natin kung saan tayo. Alam mo ang sarili mo, di ba? Balil insanu ala nafsihi basira. Katotohanan ng tao ang siyang tunay na nakakabatid sa kanyang sarili. Alam niya ang sarili niya. Anong level mo sa pananampalataya mo sa Allah? So mga kapatid, yan ang tungkol sa Ramadan na noong una pa ay ipinag-utos. At ganun din ipinag-utos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil ang tunay na pinakalayunin ng Ramadan ay ang magtaglay ka ng takot sa Allah. Ya Allah, ipabilang nawa kami sa tunay na matakutin sa'yo. Wallahi bro, and I always say this to myself, especially to myself, pag ikaw ay may tunay na takot sa Allah dahil ikaw ang nakakaalam niyan eh, wallahi panatag ka, masaya ka, mapayap ang buhay mo, matakutin ka sa Allah at hindi ka natatakot sa kahit sino. Takot, imong gisulti, unsa ka? Yung matakot ka sa Allah. Hindi sa mga tao. Hindi dahil nagpapakabuti ka dahil sa asawa mo, sa magulang mo, kahit sinong tao.
Matakot ka dahil gumagawa ka ng kabutihan, dahil para sa iyong tagapaglikha na alam mo na nakakabatid siya, nakikita ka niya, naririnig niya, at alam niya kung anong ginagawa mo. So, ang layunin ng pag-aayuno ay takot sa Allah. At ito ang dapat tayo magkaroon. Kayo, mayroon ng mga level 1, level 2, 3, 4. Ito, nakita ko rito, mayroon pang mga 4 na beses nang nag-level 4, level 5. Sige nga, amunin ko kayo. Ano ang takot sa Allah? Kasi dito, hindi ko kayo nakikita dyan. Yan. Para makita ko kayo. Kala nyo? So, ano ang takot sa Allah? Isang ano lang, definition. Isang ano lang. Oh. Ano bro? Ibrahim ka ba? Ikaw si Ibrahim? Yusuf? Unsay ngalin mo nubay? Nalimot naman ko kay... Ha? Oh. Ibrahim. Tama, ikaw si Ibrahim. Alam mo, daghay mga Ibrahim nga mabisaya. Hindi ko alam. Paborito ng mga Bisaya, ng mga kapatid natin, Ibrahim na pangalan. Masya Allah. Ibrahim, ano yung takot sa Allah? Anong pagkaalam mo? Pagsunod sa kanyang pinag-uutos. Okay? Pwede? Pagsagawa? Pwede? Ano pa? Pagtitiis? Pagsasabat? O sige, tapos ka na dyan, Ibrahim. Mangutan ako sa uban. Oh, ano pa? Bro? Ha? Level 1. I remember this. Lagi ko ito sinasabi sa level 1. Nasaan ba yung mga level 1 dito? Oh, ano pa? Takot. Umiwas. Very good. Maganda yun. Umiwas. An tabta'id ma harram Allah. Hada kwais. Anta mia mia. Anta mia mia. Oh, ano pa? Yun lang? Bro, bakit hindi ka nakatingin sa akin? Kanina tumitingin ka sa akin. Anong alam mo? Bro, sabi ng mga pantas, maganda eh. Alos iba-iba yung mga definasyon nila. Pero nagkakaisa at nagkakalapit dito. Sabi ni Ibn al-Qayyim, at sabi rin ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, at si Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, at-taqwa Allah an taj'ala bainaka wa bainallah al-wiqaya biimtithali awamiri wajtinabu nawahihi. Marayaw. Maganda yung sagot ni Marayaw. Sabi nila, ang takot sa Allah ay ang lagyan mo ang sarili mo sa pagitan mo at ng iyong Panginoon ng isang, ano ba tawag doon? Boundary. Oh, English, bay. Nag-English, nag-iapon ka, bay. Okay, harang na gagawin mo ang mga ipinag-uutos niya. Ibig sabihin, maski gusto mo yung haram, pero may harang yun na gagawin mo lang kung ano yung pinag-utos niya. At ganun din ang pagbabawal sa mga bagay na ipinagbawal niya na lumayo ka sa kanya. Lumayo ka man sa akin. Pero, Ustad, narinig mo na yon? Lumayo ka man sa akin, pero lumalapit siya, bro. Tukso, layuan mo ako, pero mandiri ka sa akong karundiri. Alam niyo, ang tukso na yan, hindi yan maiwa-iwasan. Sheikh Omar, ikaw, meron kang tukso, bro? Sheikh, meron ka. Sinong wala? Itasan sa inyo ang walang tukso. Ito palang tukso na ito. Tapos ayaw mo bitiwan. Ayaw mo iwanan. Dala-dala mo kahit saan. Maski sa toilet, dala-dala mo. Ayun ko, bakit nyo pa dinadala sa toilet? May brother, nahulog yung niya dun sa CR. Sabi ko, yan ang problema ka. Pati yung mo na, ayaw mo ipakita. Sheikh Omar. Allahu Akbar. At mayroon ding mga tahanan na nagkasundo-sundo at nagkakita-kita, kapatid. Di ba? Omar Tumarokon. Mayroon ding mga nagkasundo-sundo dahil sa tukso na yan.
pero gamitin lang sa tama. We are now in a modern, sophisticated technology that temptation cannot be, it is inevitable, but at least as a Muslim, you are strong enough how to avoid. Diba? So ngayon, yun ang sabi nila sa takwa. Pag-uutos ng Allah, gagawin mo. Ang ipinagbabawal niya ay ipagbawal mo. Isa sa maganda na nasabi ni Ali bin Abi Talib sa taqwa Allah at taqwa al-amalu bitanzil. Yung gawain mo na gagawin mo dahil yun yung mga pag-uutos ng Allah sa Quran. Kutiba alaykum siyam, mag-ayuno kayo sa buwan ng Ramadan, mag-ayuno. May mga ibang tao na dumating ang Ramadan, sasabihin nila, aywan ko bakit pa, sayang bakit nag-Ramadan. Wallahi bro, may namita ko noon. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Bakit pa ngayon? Gustong-gusto ko sana hindi ngayon buwan ng Ramadan. Kasi opening ng klase namin, yung iba December, hindi kami makapagsaya. Astaghfirullah bro, Muslim ka, December nagsasaya ka dahil sa gusto mo. Ibang ano? Dito ngayon pumapasok. Nasaan yung pagkatakot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? So ngayon, al-amalu bitanzil, ang pagsagawa ng mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, warrida'u biqalil. Bro, kasama rin pala ang takot sa Allah, yung makontento ka kung anong meron ka. Maliit o malaki. Makontento ka sana dahil yan ay isa sa mga pangitain na ikaw ay matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ika nga naman, kung ikaw ay hindi makontento sa anong ipinagkaloob sa iyo ng Allah, lagi kang naghahangad ng iba, lagi kang nagseselos na inggit sa iba, lagi kang hindi kontento, hindi ka masaya. Samantalang ang Muslim ay lagi dapat siya ay panatag at masaya sa anong ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Maski marami siyang asawa, ako isa lang, alhamdulillah panatag ako. Bakit ako mainggit? Di ba? Maski malaki ang sweldo niya, okay lang ako, sweldo ko 5,000, okay lang. Yun nga, 10,000, 15,000, hindi pa kontento, marami pang utang. Nag-5-6 pa, hindi makontento. Wallahi mga kapatid, ar-rida'u bima kasamallahu lak, takun agnan nas. Makontento ko sa ibinigay ng Allah sa'yo, ikaw ang tunay na mayaman. Sinong tunay na mayaman, bro? Ha? Ang taong kontento. Correct. Yan ang sukat ng yaman ng tao. Makontento ka. Maraming mayaman, hindi kontento, hindi makatulog, sakit ng ulo, nandun pa siya dun sa ospital, hindi magalaw-galaw. Anong silbi ng yaman sa kanya ngayon na hindi makapagbigay tulong sa kanya? Ar-rida'u biqalil wa khawful minal jalil. Khawful minal jalil wal isti'dadu bi yawmir rahil, at ang iyong paghahanda sa araw na ikaw ay lilitisin sa iyong mga mabubuting gawain. And wallahi, this is the beauty of Islam, mga kapatid. Bakit tayo nag-aayuno? Dahil alam natin, bibigyan tayo ng gantimpala ng Allah sa araw ng paghukom. Sa ating mga pagtitiis, sa ating sakripisyo. Bakit ka nagbibigay ng sadaka? Bakit ka si Brother Ibrahim? Ibrahim, matanong kita, Ibrahim. Si Ibrahim gumagawa ng puto. Bakit ka nagdadala ng puto tuwing Biyernes? Para sa Allah, liwajhillah, Allahu Akbar, tanggapin ng Allah sa yan, bro. May isang doktor na puntahan ako, nagpa-check up ako nung last week, 2 weeks. Mashallah, dun mismo sa table niya, nakasulat dun, liwajhillah. Dok, isyada maktub, liwajhillah. Lahat ng gagawin ko, pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng advice, nakasmile ako sa aking mga pasyente. Lahat para sa Allah. Kasi kung gagawin ko ang trabaho ko dahil para lang sa trabaho, walang sense. Kasi ang Muslim, dapat ang buhay niya may ugnayan sa akhirah. Ang buhay natin dito, bro, sa mundong ito, kumikita ka, pumunta ka rito sa bata, mamili ka ng mga gulay, isipin mo na pumunta ka rito dahil bumili ng gulay para maging masaya ang asawa mo dahil mahilig ng gulay, ibili mo po yun para sa kanya, para sa Allah, yun ang ibadah. Subhanallah. Na-satisfied mo pa siya, tapos meron ka pang nakakuha na gantimpala para sa Allah. Nakaupo ka rito at nakikinig dito, ito'y uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uminom ka ng kape, bro, umiinom ka ng kape, magsulti ka, bismillah, ito'y pagsamba sa Allah. Makita mo dito sa tukso ang mga ipinagbabawal, tukso, layuan mo ako. Ayaw ka magsultian na tukso, layuan mo ako. Sabi mo, astaghfirullah. Wallahi bro, may ibadah ka na. There is reward of what?
did you say from your mouth and you say, Astaghfirullah, oh Allah, forgive me. Kasi hindi mo nga maiwasan, tukso, nandyan. So, ang buhay natin, 24/7, lahat ugnayan sa Allah, lahat pagsamba sa Allah, lahat, lalong-lalo na kung siya ay naaalala mo ng palagian. At ginagawa mo ang mga yun, ayon sa mga pagsunna na pag-uutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon mga kapatid, nakuha natin kasaysayan ng Ramadan. Ngayon kunin natin ang mga ibang mga kahalagaan. Bakit nga ba tayo nag-aayuno? Di ba? Matanong ko nga kayo. O nga. Bakit tayo nag-aayuno? Bro, gusto ko dyan sa hulian. Bro, bakit masama ang tingin mo sa akin? Ngayon lang naman tayo nakita ngayong araw. Hindi ko pa nakita ang mukha mo noon, ngayon pa. Ha? Yun, naka-black. Kristiyano ka ba, bro, o Muslim na? Muslim? Masya Allah. Balik Islam. Kailan ka nagbalik Islam? Kailan daw? 3 weeks. Bago pa sa Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Mapayapa. At ikaw ay tumanggap sa tunay na relihiyon, na tunay na kaligtasan. O sige, since ikaw ay bago, magtatanong ako sa'yo. Bakit tayo mag-aayuno? Uy, first time mo kayong mag-ayuno ngayon, bro, ha? May experience mo, pasalamat ka dito, malamig ngayon. Sa Pilipinas, mag-ayuno ka, alas 7, magtrabaho ka, labas ka doon, makita mo na yung mga inumin na buko, sago, mauuhaw ka na. Dito wala kang makikita. Kullu haram, mafi. Hindi ka masyado makakakaramdam ng gutom at uhaw. Palagay mo bro, isang bagong balok, bagong pasok sa Islam. Bakit tayo mag-aayuno? Sandali, siya ang tinatanong ko ba? Hindi ka pa kita na tinatanong dyan. Bakit maraming marites? Hindi tinatanong tapos sumasagot agad. Ha? Sige bro, ano? Ha? Kaligtasan? Kaligtasan. Palibasa, yan ang tinuturo natin sa mga bagong pasok sa Islam. Pumasok ka sa Islam, ito ang kaligtasan. Kaya yan, hanggang ngayon, fresh na fresh pa sa kanya ang kaligtasan. At sino ba naman hindi magliligtas sa Islam, bro? Wallahi, ligtas. Sino yung nagtaas ng kamay? Oh, tiga saan ka sa atin? Asan doon? Iligan? Bisaya? Sulod na kabay. O sige, ano yun? Gantimpala ng paraiso. Ang kapatid natin ay kaligtasan. Ano pa? Bakit tayo nag-aayuno? Bismillah. O sige bro, ikaw nagsalita ka kanina, di ba? Ngayon, sige, magsalita ka. Bakit? Pagkadalisay. Mga kapatid sa Islam, ang lahat ng mga pag-uutos ng Allah, alalahanin ninyo, ito ay lahat para sa ating kabutihan. Para saan? Sa ating sariling kabutihan. Tayo ang magbibinipisyo nito. Para sa ating kaligtasan. Para sa mapalapit sa Allah at para maging matakutin sa Allah. Walang pag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, maliban sa lahat ito ay kabutihan ng isang alipin, ng isang tunay na mananampalataya. So, ang pag-aayuno, bukod sa matatamo mo na ikaw ay maging mamatakutin sa Allah, hindi lang pagiging matakutin sa Allah. Lahat na ng aspeto ng buhay ng tao, matatamo mo. Disiplina sa sarili. Ito yung mga benepisyo, mga kapatid. Benepisyo sa sarili ay magiging matakutin ka sa Allah. Lagi mo siyang maalaala ang Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang pinakamabuti sa tao, na lagi siyang nag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina amanu wa tama'annu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Yaong sila na naniniwala sa Allah at laging nag-aalaala sa Allah. Sa pamamagitan ng pag-aalaala sa Allah, hindi ba ito'y nagbibigay sa kanila ng pagiging katahimikan ng kanilang mga puso? Kapanatagan ng kanilang mga puso? Wallahi, totoo yan mga kapatid. Ang lahat ng problema,
dito sa mundo, anuman ang lungkot, anuman ang lumbay, anuman ang lahat na dinadala mo, wallahi kung ikaw ay may tunay na taglay na takot sa Allah at laging nag-aalala sa Kanya, yan ang solusyon sa lahat ng mga suliranin at problema. Ang maging maalala sa Allah. Kasi pag ikaw nag-aayuno, gusto mong kumain, gusto mong uminom, gusto mong lumapit sa asawa mo sa araw, gusto mong makita ng, aywan ko kung gusto mong makita dito si Kwal, hindi ko alam sino nire-research mo dyan. Sasabihin mo sa sarili mo, uy, Ramadan ngayon. Kapatid na ligdaw, di ba? Ramadan ngayon. Bawal. Haram. Subhanallah. Look at the teachings of Islam. Look at the teaching of Ramadan. Para maging matakutin ka sa Allah. Maalala mo siya na sa buwan ng Ramadan, hindi lang pagpigil ng pagkain, mga kapatid, o pagpigil ng pag-inom. Datapwat ang turuan ang sarili mo na madisiplina mo na maging matakutin sa Allah at maalalahanin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah la hajatan an tada'a alaikum bis-sawm. Is hadal hadith? Ano yung hadith? Sino makaalala? Anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa bihajatin an tatruku at-ta'am wa sharabukum. Di ba? Hadith yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fi ma'na fi hadal hadith, hindi nangangailangan ng Allah na magutom kayo o mauhaw kayo. Antada ta'amakum. Hindi yun. Dahil ang tunay na layunin ng Ramadan ay ang maging matakutin sa Allah na itigil ang lahat ng anumang dati mong ginagawain na hindi kalugod-lugod sa Allah. Ngayon, alhamdulillah, buwan ng Ramadan, wallahi marami na ako napansin at marami na nagsabi, mayroon ng mga nag-text sa akin, at pati yung mga marites ngayon, makokontrol na nila ang pagmamarites nila. Kasi buwan na ng Ramadan. Yung hindi nagbibigay sa kanyang mga silingan, doon sa kanyang mga kapitbahay na mga pagkain, ngayon makakapagbigay na siya. Allahu Akbar. Yung hindi nagdarasal sa masjid, wallahi ngayon makakapunta na siya sa masjid. Allahu Akbar. Yung hindi mapagbigay ng sadaka, ngayon magbibigay na ng sadaka. Mga kapatid, ang Ramadan, ang daming tinuturo at binipisyo na ating matatamo dito sa buwan na ito, na ipinagpala. So bukod pa doon sa magiging matakutin ka sa Allah, pati na rin ang iyong cleansing sa iyong sarili. Isipin mo, bro, buong buhay mo, lagi ka umiinom at kumakain, umiinom. Nung simula bata ka, ikaw umiinom ng gatas. Di ba? Anong iniinom mo nung bata ka, bro? Gatas. Siyempre, gatas. Di ba? Yung iba umiinom ng inabak. Alam niyo yung inabak? Yung kanin, bigas, iluluto mo siya, tapos tatanggalin yun doon. Uy, malusog yun, bro. Ano tawag sa inyo? Am. Sa waray, ano? Sanaw. Sa amin, inabak. Ginagawa yun pag nahubos na yung gatas. Hindi dumating yung sweldo yung sweldo ni Mister na ang nangyari dun sa kumpanya nila na tagilid. So, ikaw anak ko na magtiyaga ka muna dito sa inabak. Pero, subhanallah, pampalakas yun, bro. So, anyway, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sana napulutan natin ang mga aral, ang mga sandaling ito. Ang sinumang naabutan niya ang buwan ng Ramadan ay tunay na siya ay mapalad, mapapalapit sa Allah at oras ng pagbabago. Oras na natin na pagbago. Wallahi, kung hindi ka pa magbago sa Ramadan at kung hindi ka pa patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, sayang ang Ramadan na dumating sa iyo na walang nabago sa iyo. Ibig sabihin, from ngayon, umpisahan mo na ang sarili mo, anong mga paghahanda mo sa Ramadan. Paano mo gagawin ito, paghahandaan para maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef.